hanggang ngayon mainit pa rin usapin. Kumbaga, ang spiritual gifts, it remains to be controversial, and it remains to be hotly talked about. Kumbaga, mainit na pinag-uusapan. No? Sadly, nakakalungkot kasi nakakalimutan natin ang nakaka-miss o nami-miss natin yung main point ng teaching ni Pablo dito na yung spiritual gift is ginagamit yan para ma-edify, ma-encourage ang body of Christ, no? Yun ang pinaka kumbaga sa main point ng teaching sa spiritual gifts. It's about using the gift that God has given us para ma-edify, ma-encourage ang kapatiran, the body of Christ, no? Na hindi natin nakikita yan sa modern American Christianity dahil ang modern American Christianity pinagtutuon na pansin is puro about I, me, about you, singular you, na God will prosper you, God will make you this and that. Hindi na bibigyan ng pansin yung calling natin. Ang calling natin is hindi individual, but rather we were called as a people of God, no? As a body of believers, na tayong lahat as body of believers, as group of believers, as the called people of God, we are the description nga ng the bride of Christ. So, yung gift na binigay sa atin ng Panginoon, that is to be used to encourage one another, no? Dito nagkakaroon ng maling pag-unawa patungkol sa pag sinasabi natin, importante yung personal relationship mo sa Diyos, di ba? Minsan ganun sinasabi natin, napapakinggan natin, hindi naman ako hindi nga ako nagsisimba, pero importante yung personal na relasyon mo sa Diyos. That is true, 100%, pero hindi doon tatapos. Simula lang yon. Once nagkaroon tayo ng personal relationship with the Lord Jesus Christ, ang kasunod nun, automatic na kasunod nun is yung interpersonal relationship mo naman with fellow believers, no? Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus sa John 13:35, ilang beses na natin itong nabanggit, na the world will know that you are my disciples if you have love for one another, no? Talagang hindi ka pwede maging Kristiyano on your own. Hindi ka pwede maging Kristiyano online lang service ang inaatendahan mo dahil you need to be actively involved sa kapatiran, no? Sa local body of believers church, no? Kaya nga sabi ng isang scholar mas kinakailangan nating pag-anuhan pa ito, pagsikapan palalo na ma-demonstrate natin, maipakita natin na ang Christianity hindi lang siya personal religion, but rather a personal relationship dapat yan personal relationship sa Diyos, but rather it involves your interpersonal relationship with the fellow believers as well. Kaya nga di ba sinamarize ng Panginoong Jesus the greatest commandment, love God with all your heart, soul, mind, strength, and strength, no? And your soul, in your heart. And then the second is to love one another. No, love your neighbor as you love yourself. Neighbor there, of course, would be our brethren. No, loving one another, yun ang isang katibayan na tayo nga ay na kay Kristo Jesus. So, importante na makita natin na yung spiritual gifts, ginagamit yan para i-edify, i-encourage ang mga kapatiran. Hindi yun ginagamit for ourself, no? Para sa sarili na, si ganito, nag-speak in tongues si ganito kasi masyado siguro siyang spiritual, no? Parang ganun. Nagiging mali na ang understanding patungkol sa spiritual gift. So, eventually, masyadong controversial yung spiritual gift dahil may tatlong school of thoughts patungkol sa spiritual gifts na binanggit ni Pablo dito sa Corinto, no? Specifically yung gift of speaking in tongues, yung prophecy and yung healing, no? Yung isang school of thought sinasabi doon na hanggang ngayon existing pa rin ang gifts na yan. Yung isang second school of thought naman sinasabi nila na valid lang yan hanggang sa mga middle part ng period ng church, no? Tumigil na yan somewhere after the middle part of the 10th century and all that, no? Nung medieval period, wala na siya.
Yung isang third school of thought naman, sinasabi na yan valid lang yan no first century church, no. So, iba't ibang school of thoughts ang patungkol doon sa paniniwala patungkol sa spiritual gift kasi nga namimiss na yung point na ang gift na binigay sa atin is to edify the church. Ang madalas na pinag-uusapan dito yung supernatural gift nga na speaking of tongues and prophecy. Kung minsan nagkakaroon ng misunderstanding kung ano yung speaking in tongues at kung ano yung prophecy, no? Dahil nga sa influensya ng 19th century at ng 20th century Pentecostalism, specifically nga yung grupo ng Pentecostals, nagkaroon tuloy ng parang nagkaroon ng emphasis patungkol sa so-called supernatural gifts, no? Yung healing, yung speaking in tongues, yung prophecy. Pero actually, misunderstood, no? Misunderstood yung gift at makikita natin yan if you've attended a Pentecostal or a charismatic gathering, makikita mo yung ganong klaseng manifestation ng so-called gift of the Spirit, no? Minsan may nagsasalita ng bloody bloody blah tapos may mag-interpret, no. So I know kasi galing ako diyan, no. So nami-miss yung point ng message ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 12. So ano ba talaga yung gustong i-point out dito ni Pablo nung ina-address niya yung mga believers dito sa Corinto, no? Ano ba yung dapat natin makita ang aral at relevant sa atin patungkol dito sa spiritual gifts, no? Importante na yung lahat naman ng palataya merong kaloob na ibinigay ang Diyos, may kaloob na ibinigay yan, makikita natin mamaya yan. And mahalagang maunawaan natin na ang regalo o kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin, yung talentong binigay sa atin, yung gift na ibinigay sa atin, dapat yung ginagamit hindi para pansarili, kundi ginagamit para lalong mapalapit ang mga kapatiran sa ating Panginoon, mapalakas, no? Ma-sanctify, ma-encourage, magkaroon ng pagkakaisa, unity, ang body of Christ. So yun yun natin titignan dito sa 1 Corinthians chapter 12. And katulad nga ng prayer ni Kuya Rick kanina, we pray for God's guidance and pray na talagang we just depend on Him and continuously ask for the Spirit of God to help us understand and open our eyes and understanding as we read through the writings of Paul. Nasabi dito ni Pablo sa 1 Corinthians 12 chapter 1 verse 1 and 2, sabi niya, "Now concerning spiritual gifts, brothers," sabi niya, "I do not want you to be uninformed, no? You know that when you were pagans, nung unbelievers kayo, you were led astray to mute idols, kung anong paraan man kayo na ligaw, no? However you were led." So yung point dito ni Pablo sa verse 2 ng Corinthians 12 is yung wino-warn niya dito yung mga kapatiran na hindi lahat ng lahat ng gift, kumbaga, ng spiritual gift, hindi nangangahulugan na galing sa Diyos yan. Kaya sabi niya sa verse 1, concerning spiritual gifts, brothers and sisters, ayokong maging uninformed kayo, ayokong wala kayong nalalaman patungkol dyan, no? Dahil alam naman ninyo nung kayo ay pagano pa lamang, wala pa kay Kristo Jesus, no? Na linlang kayo dito sa mga piping idolo, no? So, may warning siya dito na hangga't maaari malaman natin kung ang gift ba na kaloob sa iyo, yung talento, yung gift na meron ka, ito ba ay talagang galing sa Diyos. Sa verse 3, dito niya pinaliwanag kung paano mo malalaman kung yung gift na meron ka is galing from God Himself. Dahil sabi niya dito, sa verse 3 ng chapter 12, I want you to understand, sabi niya, that no one speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed. Yung parang anathema, parang sumpa, no? Ginagamit, sinusumpa or hindi naniniwala, no? Sinusumpa ang Panginoon Jesus. And no one speaking in the Spirit of God can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Now, nung sinabi niya dito na no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit, hindi lang ito verbal utterance na Jesus is Lord, but yung understanding na talagang ang Panginoon, ang Hesus Kristo, ang Jesus, no,
na nagkatawang tao, ang siyang anak ng Diyos, na siyang Panginoon ng Panginoon, yung understanding na He is truly the Messiah, the Lord of all, and yung the Christ, no? Yun ang ibig sabihin ng pag sinabing, no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. It's not just a verbal utterance, but yung understanding, pag-uunawa, pag-acknowledge, pagkilala na talagang ang Panginoong Jesus ang siyang Panginoon, no? Ang siyang Panginoon. Remember, sa Old Testament, yung pangalang Yahweh, ang ginawa ng mga ibang mga translate ng Bible, instead of using Yahweh, ginamit nilang Lord because out of reverence of the holy name of God, no? Hindi nila ginamit yung Yahweh, but rather ginamit yung Lord. And here is now Paul saying na what ang banal na espiritu pag nasa iyo yan, ebidensya nito ay yung pagkilala mo na talagang Jesus is Lord. Again, babalikan natin yung pinag-aralan natin sa John chapter 3. Di ba? Sabi ng Panginoon Jesus na no one can see the kingdom of God unless you are born again. And nakita natin doon ang pagiging born again is yung pagkilos ng banal na espiritu. If you remember yung study natin sa John chapter 3, no? Na it is the spirit that blows, na hindi natin alam kung anong direksyon ng ihip ng hangin, ganun din ang banal na espiritu, no? But you know, no one can see the kingdom of God unless he is born of the Spirit, unless he's born again. So, ganun din ulit yung pinopoint out ni Pablo dito na if the Holy Spirit is in you, then obviously kilala mo that Jesus is Lord. Kaya inulit niyan sa Romans chapter 10, no? Na anyone who calls on the name of the Lord will be saved, meaning understanding that Jesus is Lord. So, yung spiritual gifts natin, paano mo malalaman? Una, malalaman mong galing sa Diyos yan kung yung may regalong yun, may gift na yun, tunay na believer. Paano mo malalaman tunay na believer? Because he acknowledges that Jesus is Lord. So spiritual gifts is all about the gift that every believer has. Bawat mananampalataya, merong ganyang, merong talento, merong regalo. Kumbaga, may spiritual gift na ibinigay ang Panginoong Diyos sa bawat mananampalataya. Kaya itong sabi niya sa verses 4 to 11, sabi niya, there are varieties of gifts. Iba't ibang mga regalo yan. Pero iisa ang Espiritu, no? And there are varieties of service. Iba-iba ang serbisyo. But of course, it is the same Lord whom we serve, no? Meron ding iba't ibang pagkilos activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. Ang point ni Pablo dito is, iba-iba ang gift ng bawat mananampalataya, no? Sabi niya sa verse 7, to each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Ito yung sinasabi natin nga, ng spiritual gift is given to us for the purpose of edifying, para ma-encourage, mahikayat, ma-build up, mapalakas, mapalapit lalo sa Diyos ang mga kapatiran, ang mananampalataya. Sabi pa niya sa verse 8, for to one is given through the Spirit, ando doon yung utterance of wisdom. Merong ganong mga believers, no? Meron silang word of wisdom. May iba naman, merong word of knowledge, no? According to the same Spirit. Sabi ng ibang scholar, sinasabi nila na wisdom is actually the application of right knowledge, no? And to another, faith by the same Spirit, to another, gifts of healing, and to another naman, the working of miracles, to another, prophecy, to another, the ability to distinguish between spirits, and to another, various kinds of tongues, to another naman, the interpretation of tongues. All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as He wills. Now, sabi natin, may mga schools of thought na, may mga scholars na dito hindi sila nagkakaisa dahil ang sinasabi ng iba, yung spiritual gifts existing pa rin yan except sa prophecy at sa tongues, no? Yung iba naman ang sabi nila, hindi, pati miracles, prophecy, tongues, nung first century lang yan, no? Meron na may iba nagsasabi, existing pa rin yan ngayon because hindi natin pwede i-limit ang kilos ng Panginoon Diyos, no? So,
mga scholars nagkakaroon ng hindi pagkakaunawa patungkol sa mga gift na dapat meron pa rin sa ngayon, no? And of course, nire-reconcile ito ng ibang mga Bible scholars by saying na dapat unawaan natin ang mga kahulugan ng mga gift na yon, no? So sinasabi nga iba, merong word of wisdom, no? Meron silang uh, alam na ibigay na word of encouragement according to scripture, no? Biblical word of wisdom or biblical word of knowledge na ibinibigay according to the same spirit nga. Yung iba naman merong abilidad na magpagaling, no? Magpagaling. Ang iba'y gumawa ng miraglo. Now, yung prophecy at speaking of tongues, speaking in tongues or speaking of tongues, paliwanag ko lang ng konti ito. Yung prophecy does not necessarily mean predicting the future, no? Hindi hindi 'yun ang pinaka main point ng gift of prophecy, yung predicting the future because the prophets in the Old Testament, the prophets in the Old Testament, they prophesy the coming of the Messiah. And sometimes, kagaya ni na Isaiah, ni na Jeremiah, na prophesy nila, nakita nila, no? Ni na Jose, nakita nila yung na 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 na, na prophesy na predict nila, kumbaga, na predict nila yung stubbornness ng Israel, and because of that sila ay magiging captives ng Babylon, no? Na prophesy nila, na predict nila yan. But most often than not, karamihan ng prophecy in the Old Testament is about proclaiming the word of God. So to prophesy means to proclaim the word of God, no? Not just predicting what will happen dahil nireveal na ng Diyos kung ano yung mangyayari in the future. Nireveal niya yan kay John sa book of Revelation, no? So the prophecy na binabanggit ni Pablo dito, it's more about proclaiming forth the word of God. Yung speaking in tongues, of course, refer to different languages, kaya nga kinakailangan meron mag-i-interpret, no? Pag may nagsalita ng tongue in a different language, dapat merong mag-i-interpret. Again, wag natin masyadong pagtuunan ng pansin yung prophecy o yung speaking in tongues, but the point is, kung meron kang gift na ganito, it has to be used for the purpose of building the brothers and sisters, no? Pinapalakas mo, ini-encourage mo, no? Binibigyan mo ng more knowledge o ng kaalaman o di kaya ng kalakasan ng build up pinapalakas mo ang mga kapatiran daw, the body of Christ, no? The body of believers. Yun ang point nun. If you have that gift, it is not to be used for your own self, but it is to build others. Let me give you an example, no? Yung isang church na pinanggalingan ko, halimbawa sa amin, no? Talagang may mag-speak in tongues, pero wala na mag-interpret nun. So walang nakakaalam kung ano yung sinasabi nun, no? And ang justification nila is, when you pray in tongues, you are praying directly to God. Taliwas yung sa sinasabi ni Pablo dito na you use the gift sa verse 7, it is for the common good to build up, no? To build up the brothers and the sisters. So, maliwanag na dapat makita natin na ang mga gift na ito ay galing sa Diyos through His Holy Spirit. At ito ay ginagamit upang paraan para pagsilbihan ang Panginoong ang ating Diyos. At ito ay para ma-build up ang mga kapatiran. Lahat ng mananampalataya, sabi nga natin, merong kanyang-kanyang gift. Na anong klaseng gift? Yung gift na binanggit ni Pablo dito sa Corinthians 12, hindi ito exclusive. Ibig sabihin, hindi lang yan ang gift, no? Dahil kung titignan mo sa ibang passage, halimbawa sa Romans, o di kaya kahit sa Ephesians, meron din ibang binanggit na gift doon, no? Yung gift of yung encouragement, no? Leadership, no? Hindi siya exclusive yung binanggit ni Pablo dito sa Corinthians, even sa Romans and Ephesians, hindi yon, no? The gift could be anything that can serve the purpose of building, no? Para ma-encourage at mapalakas ang kapatiran, no? So, yung sinasabing baptism of the Spirit, we have to understand na hindi ito separate experience after becoming born again. Hindi siya separate experience. Remember, you can only know the truth if
the Spirit has opened our eyes. Yun ang baptism of the Spirit. Kaya nga sinabi ni John the Baptist na someone greater than me is coming. No, I baptize you with water, but He will baptize you with the Spirit. No, and that's baptism of the Spirit. When our eyes have been opened, bigyan tayo ng seal, then we have acknowledged that Jesus is indeed Christ. No, so mahalaga makita natin yung punto, no, na once you are a believer, you have been baptized in the Spirit, and therefore the reason kung bakit mo nakilala na ang Panginoong Hesus, siya yung Kristo, siya yung Messiah, siya yung anointed one, siya yung anak ng Diyos na nagligtas sa atin, dahil yung banal na Espiritu ang nagmulat ng ating kaisipan at ng ating puso at ng ating mata. No? Now, meron lang word of caution dito. Sabi natin na maaaring may merong hindi maliwanag pagdating sa spiritual gift, no? Kagaya kunyari ng tongues nga, o kagaya kunyari ng prophecy, no? Kagaya kunyari ng prophecy, no? Sinasabi na, hindi, meron akong gift of prophecy eh. Nakikita ko kung ano pwede mangyari. Let's be careful with that, no? Hindi tayo dapat agad nagsasabing, that is coming from God. Hindi. Remember, sometimes we are influenced by our emotions. So, pag may nag-prophesy, nag-declare ng word of the Lord, the only way to find out if that is from the Spirit nga is yun nga, if it is according to Scripture. Kasi Scripture, the Word of God is inerrant, inspired by the Spirit, inerrant. Walang mistake in Scripture. So if someone in the church, kunyari, prophesies, made a prophecy, yung kanyang sinasabi ba, is it according to Scripture and is it according to context? An example would be this. Biglang sa worship, biglang nagsabing, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you. Notice, pag biglang may nagsalta nun, in context ba yung kanyang pinoproclaim? Notice, sabi na, napag-aralan natin, that verse Jeremiah is not for you, not for me, but rather it was addressed to the Israelites who were to be held captive by the Babylons, by the Babylonians. No? So yun, tingnan natin, dapat is it according to Scripture in the proper context. So may word of caution pagdating sa pag-identify no, ng gift of the Spirit. No? And yun ang nangyayari doon sa Corinthians, no? Sa Corinthian church. No? Nagtatalo sila patungkol sa gifts. Kaya eto si Pablo, nagbibigay siya ng kaliwanagan kung paano nga maayos yung maling pag-unawa patungkol sa spiritual gift na kung saan mas binibigyan nila ng pansin yung supernatural, no? When in fact, sabi ni Pablo, anumang gift meron ka, dapat ginagamit yan para sa lahat, hindi para sa iyo lamang. Hindi para magmayabang ka, hindi para magmalaki na ikaw meron kang ganito, no? Hindi. So sabi natin kanina, prophecy, ito ay proclaiming, no? Forthtelling, no? It's forthtelling, meaning proclaiming the word of the Lord. Distinguishing between spirits, no? Sinabi niya sa verses 8 to 10, no? Yung distinguishing between spirits, ibig sabihin nito yung meron kang gift of discerning, no? May gift ka na of discerning whether or not yung sinasabi niya is talaga, is it biblical ba? Is it the Spirit of God working? Nadidiscern mo yun, no? Nadidiscern mo na hindi biblical yung tinuturo niya, no? Merong ganong mga kapatiran, no? May ganong mga kapatiran that they have the gift. And sabi nga natin, the only way you can validate that is by going back to Scripture, no? Because Scripture is the inspired Word of God. It is inerrant. Wala siyang mistake, wala siyang mali. Then that is our basis to to find out if these gifts really are from the Spirit of God or just from the human flesh. Kasi remember, walang sinamang teacher ng Bible, no? Walang sinamang teacher ng Bible, walang sinamang pastor ang makapagsasabing hindi siya nagkakamali ng teaching, no? Dahil ang mga nagtuturo, kagaya ko kunyari, kagaya ko, hindi ako inerrant. Ibig sabihin, nagkakamali ako, no? Sa mga, minsan, nakakote ko na lang ng mga, no? Nagkakamali na. Pero ang kayo,
ang mga nakikinig, ang inyong magiging basihan is yung Bible in context. Titignan ninyo yung tinuturo ba niya is according to what is written in Scripture. Yun ang ginagawa ng mga Bereans. Remember sa Acts 17, no? The Bereans were really diligently searching the Scripture to find out kung yung tinuturo ni Pablo is according to Scripture. Yung Scripture na ginagamit pa lang nila nun, yung siyempre, yung Hebrew Bible pa lang, no? Yung Old Testament pa lang. So, ganun din tayo, no? Tayong mga believers sa isang congregation, sa isang church, pag may ganyang nagsasabi, meron siyang word of wisdom, meron siyang gift ng word of wisdom, ini-evaluate pa rin natin according to Scripture. Yung sinasabi ba niya, is it biblical? Diba? Is it according to the divine and inspired, inerrant word of God? So ito na yung point natin kanina, sinasabi natin that the gift is for the body. It's not for oneself lang, hindi para magmayabang kung sino lang may regalo, but rather it is to be used to serve one another, to serve God, serving one another by building each other. No? Sabi niya sa verses 12 hanggang 26, sabi niya, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body. No? Iba't ibang ano tayo, iba't ibang parte. Ganon din si Kristo, sabi niya. So it is with Christ. Ganon din tayo pag natayo na kay Kristo Jesus. No? For in one spirit, we were all baptized into one body. Yan. Meaning, na-immerse tayo. No? Whether Jews or Greeks, whether slaves or free, malaya man tayo alipin, tayo ay na-identify sa iisang spirit. We were baptized, no, into one body. Na-isama tayo, na-identify tayo sa iisang grupo or body. No? And that body, of course, is the body of Christ. The body does not consist one member, but many members. Kaya maganda yung analogy dito ni Pablo eh. Maganda yung analogy niya sa verses 14 hanggang 19 regarding tayong mga believers. No? We are one body but different members. Kung yung pa sasabihin niya, because I am not a hand, I do not belong to the body. That would not make it any less a part of the body. Sabi niya, hindi ko ano siya eh, hindi pwede sabihin hindi siya part ng katawan. He is part of the body dahil nga isang katawan tayo but many parts. Ganon din yung gift natin. No? Ganon din yung gift natin, spiritual gifts natin. We are part of one body in Christ. We have one Lord. We have one God. We have one Spirit. But there are different gifts given to us. Kaya sabi niya sa verse 17, if the whole body were an eye, kung ang buong katawan natin ay isang malaking mata lang, paano makakarinig yun? Di ba? Eh kung yung buong katawan ay isang malaking tenga lang siya, isang malaking organ lang, kumbaga, eh paano siya makakita? Paano siya makakaamoy? Sabi ni Pablo. Nasaan yung pang-amoy niya? Hindi. Kaya sabi niya, but as it is, sabi niya, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. Again, makikita mo rito yung sovereignty ng Panginoon. Siya yung namimili. Siya yung nagbibigay. Siya yung nagkakaloob. No? So it is God who has given these gifts according to His own choosing to the different members of the body. Lahat may gift yan. No? Maaring ang gift mo is the gift of encouragement, the gift of listening, the gift of teaching. Kung meron kang gift ng teaching, gamitin mo yan para sa kapatiran. Kung meron kang gift of preaching, gamitin mo yan. Kung meron kang gift of leadership, administration, gamitin mo yan para sa kapatiran, para maging maayos yung pag-administer ng church, no? ng fellowship. Kung meron kang gift of cooking for the brethren, gamitin mo yun. Kung meron kang gift of yung skill ng carpentry, it is a gift given to you by God. Use it to edify the church, to strengthen the body of Christ. No? Hindi siya dapat ginagamit sa pang-sariling kaluwalhatian dahil hindi siya Christ-like. No? So sabi nito, verse 22, on the contrary, sabi niya, the parts of the body that seem to be weaker, bagamat akala natin mahina siya, hindi pwedeng mag-exist nang wala yun. Sabi niya, they are indispensable pa rin. No? Yung mga weaker parts of the body, kahit weaker siya, indispensable pa rin yan. Kinakailangan pa rin yan para mag-function siya ng buo. Like for halimbawa, kung wala yung hinlalaki mo, di ba?
kung wala ang isang daliri mo, no? You cannot function completely. So sabi dito, indispensable pa rin yan, no? On those parts of the body, sa mga sa iglesia, on those parts of the body that we think less honorable, sabi niya, we bestow them the greater honor, and our unpresentable parts are treated with greater modesty, no? Para sa katawan natin, hindi natin nakikita yung function ng liver natin, di ba? Pero matindi ang purpose nun. Yung kidney natin, hindi natin nakikita, pero mahalaga ang purpose nun. Ganon din sa body of believers. Maaring may isang kapatiran na hindi natin nakikita yung kanyang ginagawa to edify the church, but he or she plays an important role by either praying for the church, praying for the brothers and the sisters, giving secretly, alam mo yun, different kinds of gifts. No? The point is, ginagamit yon to edify, to strengthen the body of Christ. So, siyempre, pag may isang kapatiran na yung nasaktan o merong dinaramdam, we suffer with that brother or with that sister. And therefore, we pray with that brother. We pray with that sister pag kami pinagdadaan ng mabigat. Kaya nga ginagawa sa church, di ba? We pray for, meron tayong time sa church na we pray for one another. We pray for the brethren. We pray for this for the church. Elsewhere, we pray for one another. It's importante doon yun, no? Yung maunawaan natin ang kahalagahan ng paggamit ng gift na ibinigay sa atin ng Diyos. It's not just limited doon sa binanggit ni Pablo sa Corinthians 12. There are many gifts, sabi nga natin. Speaking itself, yung patience itself is a gift, no? Yung mapagpasensya ka, yung pag-awit mo, no? Singing in itself, that is also a gift. Why not use it? Dahil pati sa pagkanta, pwede kang magturo, no? The songs that you sing, no? Yung mga awitin, mga kanta, mga kanta na inaawit natin, yun pwede maging instrumento upang ikay makapag-encourage sa mga kapatiran. Kaya sabi ni Pablo sa di ba? Sa Ephesians, sing hymns, no? And psalms, teaching one another in songs. Notice? Dahil pati sa pag-awit, pati sa pagkanta, we can teach and we can encourage, we can exhort, and we can rebuke, no? The brothers and sisters through our singing, no? Kaya point dito ni Pablo sa verses 15 to 20, lahat ng bahagi ng iglesia, bawat miyembro ng iglesia, not necessarily official members, but ikaw believer in Christ, follower of Jesus Christ, meron kang mahalagang papel na ginagampanan, no? Anumang gift meron ka, gamitin mo yan to build up the church, to encourage the body, strengthen the body. Dahil yun binigay siya ng Diyos, given by the one God, by the same Spirit, the same Holy Spirit, and that is for the edification of the one body. So sabi natin, dapat balansahin natin yung pananaw natin patungkol sa sa gift. Hindi natin dapat hinahangad, no? Hindi natin dapat hinahangad yung ito mas gusto ko yung ganitong gift of prophecy kasi mahalaga ito, no? Mali, no? We will study later on more about prophecy sa chapter 14 dahil may passage doon na seek the gift of prophecy, no? Again, let us not take it out of context. Prophecy is more about proclaiming the Word of God. We are to proclaim the Word of God dahil ano yung Word of God natin ngayon sa atin, tayo mga New Testament believers? The Word of God is the gospel of Jesus Christ. We should really prophesy. We should proclaim the gospel, the message of the good news of salvation in Christ Jesus. No? But the point being that ang gift is not for you to choose. No, it's not for you to choose kung ano yung magiging gift mo. No, but rather it is the Spirit who gives. It's a matter of you knowing, no, discovering yung gift na ipinagkaloob sa iyo and to use it for His glory. No? Kaya sabi dito, now you are the body of Christ, individually members of it.
God has appointed in the church. Una, syempre, may mga apostles, sumunod yung mga propeta, sumunod yung mga teachers, and then miracles, then gifts of healing, no? Helping, administering, and various kinds of tongues, no? Lahat ba kinakailangan apostles? Hindi. Lahat ba kinakailangan propeta? Hindi. Lahat ba kinakailangan maging teachers? Hindi. Sabi niya, lahat ba dapat gumagawa ng miracles? No. Lahat ba dapat may gift of healing? Sabi niya, of course not. Sabi niya, earnestly desire the higher gifts. Ano yung higher gift na yun? Makikita natin sa chapter 13. The greatest of all is love. No? Makikita natin lang briefly sa chapter 13. So, yung point ni Pablo dito is sa chapter 12, hindi niya sinasabing dapat sa iglesia ginagamit itong yung gift of ganito, ganyan, ganyan. No? Dapat nagmamanifest yan para malaman kung sino yung may gift. Hindi yun ang point ni Pablo. Point ni Pablo is kung ano man ang gift meron ka, gamitin mo to build up the church. Nag-aaway yung mga taga-Korinto dahil kung ano nung gift ang kanilang inaangkin-angkin. Sabi ni Pablo sa chapter 13 later on, the greatest of all is love. No? Magmahalan kayo sa isa't isa. No? Because love is the greatest of all. No? So, yun ang kwan. Yun ang pinaka-message ng spiritual gifts pagdating sa chapter 12. Hindi natin dapat tawag dito, pinagtutuunan ng pansin yung yung hotly debated issue na yung speaking in tongues and that. Kung sa isang church naniniwala na dapat meron pa rin speaking in tongues, makikita natin sa chapter 12 and 13 and 14, dapat meron mag-i-interpret. Kasi kung walang mag-i-interpret, dapat wala na yun. No? Tapos sabi nga natin, speaking in tongues is something that the church has to agree. Are we allowing this to be practiced for the edification of the whole church? May ibang church na they make a decision, nagde-decision sila na wag natin gawin sa church, walang magtatangs sa church. Kung walang mag-interpret, wag na lang magtatangs. No? Dahil hindi nakasiguro kung sino yung mag-interpret. Kasi remember, interpretation is also a gift. Pagka halimbawa may nagsalita ng Greek sa congregation at walang nakaintindi nun, wag ka na lang mag-speak in tongues. No? It has something to be decided by the church and the leadership kung kinakailangan i-observe yan. Hindi yung isang tao lang magsasabing, hindi, meron ako, may gift ako na speaking of tongues, nag-tongues ako, kaya dapat magta-tongues ako. Hindi. It is only to be used to edify the church. No? So yun ang panang. Pero later on, as Paul will explain sa chapter 13, yung sabi niya sa ending, no, seek the greater gift, no? Later, or the higher gift, no? Later on, as you will discover, talaga the greatest talaga to seek is to love, no? The greatest gift of all na meron tayo lahat is love, no? Love lahat meron tayo niyan dahil we are disciples of Christ because we love one another. Remember sa John 13:35, the world will know that you are my disciples if you have love for one another. And encourage niya sa Corinthians kasi di ba nag-aaway-away sila? Chapter 3 pa lang meron na silang away-away. Tapos dun sa chapter 11 meron ulit silang division pa. Kaya biglang sinabi, yung mga gift niyo gamitin niyo to strengthen one another at higit sa lahat, dapat nagmamahalan kayo. Yun ang point doon sa message ni Pablo sa Corinthians 12 and 13. But we will look chapter 13 briefly next week and also chapter 14. Dahil doon sa chapter 14, nandoon yung kanyang explanation din, more about prophecy and tongues. Na sabi nga niya, kung wala din lang mag-interpret, huwag ka na mag-tongues kasi para ka lang nag-iingay. No? Parang yung sinasabi ni Pablo. We will discuss more about that when we get to chapter 13 and 14 next Saturday. But in the meantime, yun na muna tayo sa pinaka-main point na if you have the gift of lahat, hindi if. Talaga meron tayong gift, meron kang gift, no? You have the gift from the Spirit of God. You have to discover what that gift is and use it to edify the body of believers. No? Mga kasama mo sa church, mga kapatiran natin, tayo magkakasama, o sa church na kinabibilangan natin, you use it to encourage one another, to build up the body of Christ.